May mga sandali sa buhay na tila ba ang langit ay tahimik. Pero ngayong araw na ito, hindi ka na parito para marinig ang katahimikan, kundi ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako ang iyong tagapaglaan." Sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng tanong kung paano mo malalampasan ang araw na ito, narito ang isang panalangin na hindi mo dapat palampasin. Sa oras na ito, ang Diyos ay malapit. Ang kanyang presensya ay handang dumampi sa puso mong pagod, sa isipan mong naguguluhan, sa bulsang tila ba walang laman. Sa awit 23:1 sinasabi, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Maniwala kang hindi ka pinabayaan, hindi pa huli ang lahat. Ito na ang sandali kung saan maaaring magsimula ang pagbabago. Halina't damhin natin ang kilos ng langit ngayon. Alam mo ba na walang panalangin ang nasasayang? Bawat salitang lumalabas sa bibig mo, bawat buntong hininga na hindi mo kayang ilabas sa iba, naririnig ng Diyos. Ang oras na ito ay hindi basta sandali lamang. Ito ay itinakda na ni Lord para sa iyo. Wala kang kailangang patunayan, wala kang kailangang gawin para mapansin siya. Ang puso mong nananabik, sapat na yon para siya'y kumilos. Ngayong umaga, inilalapit ka niya sa presensya niya. Hindi ka aksidenteng napunta rito. Ang bawat himig ng panalangin, bawat patak ng luha, bawat hinanakit na hindi mo na masabi, ito ang araw na maririnig mo na ang sagot. Ang Diyos na tumawag kay Moises sa gitna ng apoy, ang Diyos na nagbigay ng mana sa disyerto, siya rin ang Diyos na nagsasabing, "Anak, hindi kita kinalimutan." Ayon sa Jeremias 33:3, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay." Ngayon, ihanda natin ang ating puso sapagkat sa susunod na sandali, may bababa mula sa langit. Isang panalangin na magbubukas ng pinto para sa himalang pinansyal na matagal mo nang dinadalangin. Isulat mo sa comments, "Naniniwala ako sa probisyon ng Diyos." At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sabay tayong maglakad sa liwanag ng kanyang mga pangako. Pikit mo muna ang iyong mga mata. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Ang mahalaga, maramdaman mo siya. Dito tayo magsisimula sa isang tahimik pero makapangyarihang paglapit. Ibigay mo sa Kanya ang iyong hininga, ang iyong isipan, ang iyong kabiguan, ang iyong mga pangarap. Sabihin mo sa puso mo, "Panginoon, narito ako. Ama naming Diyos na nasa langit, dakila ka sa lahat." Kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. May dalang pananampalataya, may dalang pag-asa, may dalang paniniwalang ang langit ay bukas ngayon. Walang ibang lugar na mas nais namin kundi sa iyong presensya, sa iyong piling, sa iyong biyaya. Alam po namin na ikaw ay tapat. Ang bawat araw ay patunay na hindi mo kami iniwan kahit sa oras ng kahirapan. Ngayon po, Panginoon, hinihiling namin ang iyong tulong, isang himala sa aspeto ng aming kabuhayan. Maraming kapatid ang dumaraan sa kakulangan, sa pagkalito, sa pag-aalala. Pero ngayon, hindi kami titigil sa pag-asa. Naniniwala kami na sa gitna ng kawalan, ikaw ang Diyos na lumikha ng paraan. Sa gitna ng kakapusan, ikaw ang Diyos ng sobra-sobra. Sa gitna ng saradong pintuan, ikaw ang Diyos na kayang buksan ang hindi kayang buksan ng tao. Panginoon, patawad kung minsan kami ay naging takot. Patawad kung minsan kami ay nagduda. Pero ngayon, nais naming itaas sa iyo ang lahat-lahat. Ang negosyo naming natigil, ang mga utang na hindi na alam kung paano babayaran, ang mga anak na may kailangan, ang sarili naming walang masandalan. Sa bawat panig ng aming buhay, dumadaloy nawa ang iyong kalooban. Kagaya ng sinasabi sa awit 37:25 mo, "Ako'y naging bata at ngayoy matanda na. Gayon, may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kaniyang lahi man na nagpapalimos ng tinapay. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami hahayaang mawalan ng pag-asa. Hindi mo kami pababayaan na maging alipin ng takot. Ikaw ang Diyos na nagpapakain sa mga ibon at mas higit pa kami kaysa sa kanila."
O Diyos, kami nananabik sa pagbabago. Ang puso namin ay nauuhaw sa iyong presensya. Hindi pera ang tunay naming kailangan, kundi ikaw. Pero alam naming sa iyo rin nanggagaling ang kabuhayan. Kaya't hinihingi namin, Ama, ang bukas na langit. Buksan mo ang mga bintana ng langit. Ibuhos mo ang biyaya na hindi na namin masukat. Huwag mong hayaang mawala sa amin ang pananampalataya. Bigyan mo po kami ng tapang na magtiwala kahit wala pa kaming nakikitang resulta. Kausapin mo po kami. Bigyan mo kami ng direksyon. Turuan mo po kami kung anong hakbang ang dapat gawin. Patahimikin mo ang ingay sa aming paligid at loobin mo na sa gitna ng katahimikan ay marinig namin ang iyong tinig. Ako ang Diyos na sumasagot sa panalangin mo. Tulungan mo kami na manatili sa panalangin, na kahit hindi pa dumarating ang sagot, magpapatuloy kaming magpasalamat. Tulungan mo kami na hindi manghina, na hindi mawalan ng pag-asa. Bigyan mo kami ng mata ng pananampalataya, mata na hindi lang tumitingin sa sitwasyon, kundi sa kalangitan. Sapagkat ang langit ay hindi kulang, hindi nagkukulang, at kailanman ay hindi magkukulang. Ibalik mo po ang aming kagalakan. Ibalik mo ang liwanag sa mga matang pagod. Ibalik mo ang sigla sa mga pusong halos sumuko na. At sa oras na ito, Panginoon, hindi lang po ako nananalangin para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Nakikita mo po sila. Nakikita mo ang bawat iyak nila na walang tunog, ang mga gabi nilang hindi makatulog, ang mga pag-aalala kung paano bubuhayin ang pamilya. Panginoon, abutin mo po sila, padalhan mo sila ng hindi lang sagot kundi direksyon, hindi lang solusyon kundi lakas ng loob, hindi lang pera kundi karunungan, hindi lang tagumpay kundi kapayapaan. Bigyan mo po sila ng bukas na pintuan, isang tawag mula sa trabahong matagal nang pinagdadasal, isang kliyente na magiging daan para mabayaran ang utang, isang ideya mula sa iyo na magdadala ng bagong simula. Ang bawat taong naniniwala sa iyo ngayon, pagpalain mo. Ang bawat bibig na sumasambit ng amen, iakyat mo sa bagong antas ng pananampalataya. Ang bawat pusong bukas, punuin mo ng pag-asa. Sinasabi mo po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawa ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid upang kalagyan. At sa salita mong iyan, kami naniniwala. Dahil ikaw ang Diyos ng pangako, ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng bukas. At kahit ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami. Salamat sa sagot, salamat sa oportunidad, salamat sa kapayapaan, salamat sa kabutihan mo, salamat sa iyong pagkilos. Salamat sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas at tagapaglaan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. At ngayong naramdaman mo ang haplos ng Diyos sa panalangin na ito, huwag mong hayaang maputol ang ugnayan mo sa Kanya. Ipagpatuloy mong magtiwala, manalangin, magpasalamat. At kung may naramdaman kang kapayapaan, liwanag o kahit luha na dumaloy, ito ang patunay na naroroon siya, na kumikilos siya, na hindi pa tapos ang kwento mo. Ibahagi mo sa comments ang iyong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa biyayang paparating. Iparamdam mong hindi ka nag-iisa at sabay-sabay tayong mananampalataya. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin na magbibigay ng pag-asa at lakas sa araw-araw. Nasa iyo na ang sagot. Panatilihin mong bukas ang puso dahil hindi pa dito nagtatapos ang kilos ng Diyos. May susunod pa. Alam mo ba kung gaano kalalim ang pakiramdam ng isang panalangin matagal mong pinanghahawakan? Yung paulit-ulit mong ibinubulong sa Diyos, kahit pakiramdam mo minsan ay parang walang sagot.
Pero sa bawat piraso ng pananampalataya na inilalagay mo sa panalangin, may kilos na hindi mo agad nakikita. May langit na kumikilos ng tahimik. Ngayon pag-usapan natin ang kwento ng isang babaeng tulad mo, isang babaeng dumaan sa matinding pangangailangan, pero nanatiling tapat sa panalangin. Ito ang kwento ni Hana. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero siya ay babaeng pinili ng Diyos upang ipakita kung paano ang pananampalataya ay pwedeng baguhin ang kapalaran. Si Hana ay baog. Sa panahon nila, ang isang babaeng walang anak ay itinuturing na walang halaga. Araw-araw siyang inaapi, binabatikos at tinutukso ng ibang babae. Pero sa halip na gumanti, sa halip na sumuko, siya ay lumapit sa templo. Doon niya inilabas ang lahat ng sama ng loob. Hindi siya humiyaw, hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nanalangin habang tumutulo ang luha. Ang sabi sa Biblia, ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Iyon ang panalangin hindi kailangang marinig ng mundo dahil sapat ng naririnig ng langit. Ganyan ka rin ba minsan? Yung tahimik ka lang, pero sa loob-loob mo may naglalaban-laban na takot at pag-asa. Ganyan ang panalangin gustong pakinggan ng Diyos. Hindi palabas, hindi pa drama, kundi totoo mula sa puso. At hindi natapos ang kwento ni Hana sa pananalangin lang. May dumating na sagot, isang anak, isang pangakong ipinangalan niyang Samuel na ang ibig sabihin ay hinihingi kay Yahweh. At hindi lang basta sagot ito. Ang batang ito ang naging propeta na ginamit ng Diyos upang magsalita sa buong Israel. Isipin mo, mula sa babaeng inaapi, ngayon siya ang ina ng propeta. Kapag naririnig natin ang ganitong kwento, minsan naiisip natin, Panginoon, kaya mo rin ba akong gawan ng ganitong himala? Ang sagot, oo. Pero kailangan mong hawakan ang pananampalataya gaya ng pagkakahawak ni Hana. Kailangan mong manalangin kahit tila walang sagot. Kailangan mong lumuhod kahit hindi mo na kaya. Dahil ang himala hindi laging dumarating agad, pero laging dumarating sa tamang oras. Sa panahong ito ng krisis, ng kakulangan, ng pangungulila sa kasagutan, maraming gaya mo ang naghahanap ng direksyon. Marami ang gustong marinig ang tinig ng Diyos. Pero tandaan mo, ang tinig niya ay hindi laging sigaw. Minsan, ito'y bulong sa kaluluwa, tahimik pero tiyak. Minsan, ang sagot ay hindi pera, kundi kapayapaan. Hindi laging pagbuhos ng biyaya, kundi panibagong pananampalataya. Kasi minsan, mas kailangan natin ang presensya niya kaysa sa tugon. Kaya ngayong narito ka, gusto kong tanungin ka, hanggang saan ang pananampalataya mo? Kaya mo bang ibigay sa Diyos ang hinihintay mong sagot tulad ni Hana na isinuko si Samuel? Kaya mo bang sabihing, Panginoon, anuman ang ibigay mo para sa iyo ito? Kasi ang pagpapala ay hindi lang natatanggap. Ito ay ipinagkakatiwala. Baka may hinihintay kang trabaho, o baka may utang kang pinoproblema, o kaya ay may pamilyang umaasa sa iyo. Alam ko mabigat, pero mas mabigat ang kamay ng Diyos. Kaya niyang buhatin ang hindi mo na kayang buhatin. Kaya niyang ibigay ang hindi mo alam kung paano hihingin. Gaya ni Hana, pwede kang magbuhos ng puso sa panalangin. Hindi mo kailangang perpekto. Hindi mo kailangang maraming alam sa Biblia. Ang kailangan lang, isang pusong handang maniwala, kasi ang pananampalataya hindi sukat sa galing manalangin. Sinusukat ito sa tibay ng paninindigan kahit walang nakikitang sagot. At alam mo kung anong nangyari pagkatapos ipanganak ni Hana si Samuel? Dinala niya ito sa templo at sinabing, ito ang anak na ipinagkaloob mo. Ibabalik ko siya sa iyo. Ganoon siya katapat, ganoon siya kadesidido. Hindi siya naging madamot sa biyayang tinanggap. At sa paggawa niya noon, pinagpala siya ng mas marami pa. Nagkaanak pa siyang iba. Ang Diyos, kapag tinapatan mo ng tapat na puso, bumabalik ng masigit. Ngayong naririnig mo ito, alam kong may gumagalaw sa puso mo. Marahil may luha sa mata mo, o kaya'y may tanong sa isip mo. Pero ang mahalaga, hindi ka na nag-iisa. Nandito ang Diyos,
Nandito ang panalangin, nandito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayon gusto kong hilingin sa iyo na maglaan ng isang sagot sa comments. Isang simpleng tugon na nagsasabing, ako'y nananalig gaya ni Hana. O kaya, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para sa iyong layunin. Ito'y hindi lang salita. Isa itong pahayag ng pananampalataya. Isa itong hakbang patungo sa himala. At kung nararamdaman mong ito'y para sa iyo, huwag kang lalayo. Huwag mong hayaang matapos dito ang nararamdaman mong init sa puso. May susunod pa. At sa susunod na bahagi, mas mararamdaman mo pa ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong kailangan ng panalangin ngayon. At sa bawat araw na dumaraan, hawakan mo ang salita ng Diyos gaya ng paghawak mo sa hininga, sapagkat Siya ang hininga ng iyong himala. Kapag may pinanghahawakan kang pangako mula sa Diyos, kahit pa parang ang lahat sa paligid mo ay tumututol, may kapayapaang hindi kayang ipaliwanag. May lakas kang hindi mo alam kung saan nanggagaling. At higit sa lahat, may pag-asa kang hindi natitinag. Ganyan ang dulot ng presensya ng Diyos sa isang pusong nananampalataya. Hindi ito damdaming pansamantala. Ito ay kapangyarihang bumabalot sa iyong pagkatao sa gitna ng unos. Sa mga panahong parang walang kasagutan, tandaan mong minsan, hindi mo kailangang makarinig ng oo mula sa langit kaagad. Minsan, ang kailangan mo lang maramdaman ay ang haplos ng Diyos sa katahimikan. At sa katahimikang iyon, may tinig na nagsasabing, anak, naririnig kita. Iyan ang direksyon ng Diyos. Hindi laging daan na madali, pero laging tama. Hindi laging mabilis, pero palaging may layunin. May mga himalang hindi agad ibinubunyag sa isang araw. May mga panalangin na hinog sa panahon. Gaya ng binhi na itinanim sa lupa, hindi mo kita ang pag-usbong, pero alam mong gumagalaw ito. Araw-araw mong dinidiligan ng panalangin, tinatabunan ng pananampalataya, binabantayan ng tiwala. Hanggang isang araw, tutubo ito, hindi lang basta sagot, kundi bunga ng paniniwala mo. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob kung ang hinihintay mong milagro pinansyal ay parang ang tagal dumating. Tandaan mo si Hana, hindi siya tumigil. Hindi niya tinanggap ang wala bilang huling salita. Nagpatuloy siya sa pananalangin. At ang Diyos sa kanyang panahon sumagot ng higit pa sa inaasahan. Binigyan siya ng anak at higit pa roon ginamit ang kanyang anak bilang tagapagsalita ng Panginoon sa isang buong henerasyon. Baka ngayon, ikaw din ay nasa ganitong yugto, nakatingin sa langit, dala-dala ang mga bayarin, ang mga tanong sa isip, ang pangarap para sa pamilya, ang luha sa mga gabi. Pero sa kabila ng lahat, may liwanag mula sa Kanya na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento mo. At oo, sa presensya ng Diyos, hindi kailanman natatapos sa kawalan ang isang panalangin. Ang susi ay ang manatili, hindi sa pananatili sa problema, kundi sa presensya niya. Magpatuloy kang manalangin sa umaga. Huwag mong bitawan ang oras mo kasama siya. Doon mo maririnig ang mga sagot, doon ka bibigyan ng kaliwanagan, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi ng Espiritu lamang ng Diyos. Isipin mo ito. Bawat araw na pinipili mong manalangin kahit pagod ka na, bawat gabi na iniluluha mo ang sakit mo sa Kanya, bawat Panginoon, tulungan mo ako na binubulong mo bago matulog. Lahat ng ito ay naririnig. Lahat ay isinasaalang-alang. At lahat ay binibigyan ng tamang panahon. Walang panalangin na nasasayang. Walang luha na hindi inaani ng kaginhawaan mula sa langit. Kaya habang pinapanood mo ito, marahil hindi pa dumarating ang hinihintay mong tawag o ang negosyong pinagdadasal mo ay hindi pa umaangat. Pero tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Nasa presensya ka ng Diyos. At kung nasaan ang presensya niya, nandoon ang posibilidad ng pagbabago. Nandoon ang pintuang bubuksan. Nandoon ang kasagutan na binubuo pa lamang. Sinasabi sa atin sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo,
Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa mabuting kinabukasan. Hindi ba't iyon ang pinakamagandang pangako? Isang kinabukasan na hawak ng Diyos mismo. Isang plano na hindi kailanman nade-delay, kundi laging dumarating sa tamang oras. At habang hinihintay mo ang oras na iyon, huwag mong kalimutang magpasalamat. Magpasalamat sa maliit na sagot. Magpasalamat sa lakas na ibinibigay niya bawat araw. Magpasalamat kahit hindi mo pa nakikita ang dulo. Dahil ang puso na marunong magpasalamat ay pusong laging handang tumanggap. Ngayong naramdaman mo na ang galaw ng Diyos sa kaluluwa mo, ito ang panahon para palalimin pa ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ituloy mo ang plano mo sa akin. Isuko mo ang pagkontrol. Bitawan mo ang mga tanong. Hayaan mong ang direksyon niya ang manguna sa bawat hakbang mo. At kung gusto mong magpatuloy sa paglalakad sa presensya niya, ilagay sa comments ang mga katagang madalas nating sabihin sa simbahan, tapat ang Diyos, umaasa ako. O kaya, Diyos ang bahala, ako'y mananampalataya. I-type mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para maging patotoo rin sa iba. Ibahagi mo kung anong panalangin ang hawak mo ngayon. Isulat mo. Isa itong hakbang ng pananalig at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel dahil may susunod pa. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Mas malalim pa ang nais sabihin sa iyo ng Diyos. Patuloy kang manalangin, patuloy kang kumapit dahil sa susunod na bahagi, maaari mong maranasan ang mismong sandali ng sagot mula sa langit. Sa oras na akala mong wala ng kasunod, doon kadalasang nagsisimula ang kilos ng Diyos. Hindi ba't ganon siya kumilos sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Isang himig ng katahimikan, isang sulyap ng pag-asa, isang bulong na may kasamang kapangyarihang hindi mo maipaliwanag. Baka sa umagang ito, ang puso mo'y tila pagod na sa kahihintay, sa kabiguan, sa kawalang kasiguraduhan. Pero may sasabihin ako sa iyo, habang hinihintay mo ang sagot ng Diyos, siya ay mas lalo pang lumalapit sa iyo. Hindi mo kailangan maging perpekto para pagpalain. Ang kailangan mo lang ay puso na handang makinig at maniwala. May mga sagot na hindi agad dumarating, hindi dahil sa hindi ito para sa iyo, kundi dahil pinipino muna ng Diyos ang iyong kalooban. Pinapatibay niya ang ugat ng iyong pananampalataya para kapag dumating ang bunga, hindi ito basta-basta maglalaho. Alalahanin mo si Abraham. Nangako ang Diyos sa kanya ng anak, pero ilang taon din siyang naghintay. Sa pagitan ng pangako at katuparan, dumaan siya sa mga panahong walang katiyakan. Pero sa lahat ng iyon, hindi siya bumitaw. Sumampalataya si Abraham at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Ganyan ang pananampalataya na hindi batay sa nararamdaman, kundi sa kung sino ang pinaniniwalaan. Ganyan din ang hinihingi ng Diyos sa atin. Isang pananampalatayang buo kahit ang paligid ay gumuho, isang panalangin na patuloy kahit walang sagot, isang pagsunod kahit walang kasiguraduhan. Dahil kapag ang puso mo ay buo sa Diyos, doon kanya binabasag upang buuin kanyang muli, mas malakas, mas matibay, mas malapit sa Kanya. Marami ang napapagod sa paghihintay, pero hindi alam ng karamihan. Ang paghihintay ay bahagi ng proseso ng pananampalataya. Sa panahong iyon, hinuhubog ka ng Diyos. Tinuturuan kang magtiwala, hindi sa resulta, kundi sa presensya niya. Dahil minsan, mas mahalaga ang makasama siya kaysa sa makuha ang hinihiling. At kung nararamdaman mong parang ang tagal ng sagot, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumadaan sa parehong pakikipaglaban. Ngunit ang magkaiba sa isang mananampalataya ay hindi siya sumusuko. Kahit mahirap, pipiliin pa rin niyang manalangin. Kahit masakit, pipiliin pa rin niyang manalig. Huwag mong hayaang ang tagal ng sagot ay maging dahilan para maputol ang relasyon mo sa Diyos. Sa halip, gamitin mo ito bilang daan para mas mapalapit ka sa Kanya. Ialay mo sa Kanya ang bawat araw ng pag-aantay. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, nagtitiwala ako. Dahil ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng ebidensya, ang kailangan nito ay tiwala.
Isipin mo, baka ang sagot na hinihintay mo ay hindi pa dumarating kasi may binabago muna siya sa paligid mo. Maaring may inihahanda siyang mas angkop, mas makabuluhan, mas akma sa plano niya para sa iyo. At kapag dumating iyon, maiintindihan mong sulit ang bawat luha, ang bawat dasal, ang bawat pagsuko. Ang tagumpay sa panalangin ay hindi laging nakikita sa resulta. Minsan, nakikita ito sa pagbabago ng puso natin habang nananalangin. Napapalitan ng kapayapaan ang takot. Napapalitan ng pag-asa ang pagdududa. Napapalitan ng katiyakan ang mga tanong. At sa gitna ng lahat ng ito, makikita mo ang Diyos na hindi kailanman lumayo. Ngayon gusto kong isiping kasama mo ako at sinasabi ko sa iyo mula sa puso, anak, hindi pa huli ang lahat. May ginagawa ang Diyos. Kahit hindi mo pa nakikita, kumikilos siya. At sa oras na iyon, magiging malinaw sa iyo na lahat ng dinaanan mo ay bahagi ng kanyang mas malaking plano. Plano ng pag-angat, plano ng kalayaan, plano ng kaginhawaan. Kaya kung nararamdaman mong mahina ka na, umasa kang may lakas na nanggagaling sa langit. At ang lakas na iyon ay dumarating sa oras ng panalangin. Magtiwala ka na ang panalangin mo ay hindi bumabangga sa kisame. Ito'y umaakyat sa trono ng Diyos at pinapakinggan niya ng buong malasakit. Ngayon, habang humihinga ka ng malalim, gusto kong sabihin mo sa iyong sarili, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. At kung kaya mong ibahagi ang paniniwalang iyan, isulat mo sa comments, may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. O kaya, ako'y nagtitiwala sa tamang oras ng Diyos. Ito ang mga salita ng pananampalatayang nakaukit sa puso. Ibahagi mo para may maabot pang iba. Dahil minsan, ang salita mong yan ay sagot sa panalangin ng iba. At kung gusto mong patuloy na marinig ang tinig ng Diyos, kung nais mong manatili sa liwanag ng kanyang presensya, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dahil sa huling bahagi, dadalhin kita sa pagtatapos na hindi pagtatapos, kundi bagong simula. Simula ng direksyon, simula ng kalayaan, simula ng sagot. Sa Diyos, ang lahat ay may dahilan at lahat ay may tamang panahon. May mga himala na hindi agad lumilitaw, pero dumarating sa tamang panahon ang oras na itinalaga ng Diyos. Sa kabila ng pagod at pangungulila mo, tandaan mong ang sagot niya ay may kiyasuhan. Kung ano ang plano niya para sa iyo, itinatak niyang eksakto kung kailan mo kailangan itong maramdaman. Hindi ito dahil hindi kanya pinapansin, kundi dahil alam niya kung gaano kalilikha, hahasa at papatibayin. Marahil, hinahanap mo na ang tinig ng Diyos. Pero ang mga pinakamahalagang mensahe niya minsan ay hindi maririnig, dama lamang. Isang tibok ng puso mo ang magsasabing, naririnig kita. Isang luha ang magsasabing, nandito ka pa rin. Isang paa ang sumusulyap sa kanyang direksyon kahit walang nakikitang ilaw pa sa dulo ng daan. Ngayon, tumigil ka ng sandali. Isipin mo, ano ang huling sinabi mo sa Diyos sa gitna ng iyong kalungkutan at pag-aalala? Panginoon, kumilos ka po. Ngayon, nabigyan ka niya ng panahon para magtiwala ulit. Para maghilom, para makita ang kanyang mga bakas ng kapayapaan na dumadaloy sa puso mo. Ang pananampalataya ay hindi laging dramatiko. Minsan ito'y isang quiet surrender, isang malalim na pagyakap sa kanya kahit hindi pa sumasagot ang sitwasyon. Mapayapa, pero puno ng kapangyarihan. At ganon kanya tinitingnan ngayon, hindi kanyang pipiliing lumampas, hindi kanyang iiwan. Marami ang nararamdaman ngayon ang bigat, trabaho, responsibilidad, obligasyon, mga anak, bayarin. Pero tinatawag niya tayo na dalhin ang bigat sa kanya, hindi para pabayaan tayo, kundi para dalhin niya ang kapayapaan na hindi maipaliwanag, ang direksyon na hindi mo planado. Diyan mo maririnig ang hagog niya. At kung naramdaman mo na ang haplos na iyon habang nanonood ka, sabihin mo sa sarili mong tahimik, hindi pa huli, may ginagawa ang Diyos. Ngunit higit pa riyan, kung gusto mong itapat iyon sa iba, pwede mong isulat sa comments ang madalas nating gamitin na pariralang Tagalog sa simbahan, bahala na ang Diyos.
Diyos ang bahala. Hindi ito pagkakasuspinde ng responsibilidad, kundi isang pagpapamana ng puso ng pananampalataya. Gamitin mo ito bilang simbolo ng pagsang-ayon mo sa kanyang plano. Hindi man ramdam mo pa, hindi man nakikita, isa itong pahayag. Ikaw ay nananalig at handang sumunod. Ngunit hindi lang hanggang diyan, titigil ang pagbibigay ng pangako ng Diyos para sa iyo. May inilaan siyang bagong kabanata, isang bagong simula pagkatapos ng pagod, isang bagong direksyon pagkatapos ng tanong, isang bagong kapayapaan pagkatapos ng luha. Bilang bahagi ng pagtatapos, gusto kitang imbitahan, mag-subscribe ka na ngayon. Hindi lang para hindi mo mapalampas ang susunod na bahagi, kundi para manatiling nakakabit sa presensya ng Diyos araw-araw. I-click mo rin ang video sa screen, isang gabay para lalong lalago ang pananampalataya mo. At kung may narinig kang hangin ng pag-asa sa mensahe ko ngayon, isulat mo sa comments ang pariralang, Diyos ang bahala sa buhay ko. Isang imbitasyon sa kapayapaan, sa pagkilos at sa bagong himala na paparating. Manatili ka rito, hindi pa tapos ang kwento. Sa susunod, sasabihin ko sa iyo kung paanong ang mismong lakad mo ngayon ay pintuan na patungo sa mismong puso ng Diyos, kung paano ang kanyang sagot ay nasa pagsunod mo. O samahan mo ako sa panimulang paglipad ng pananampalatayang magpapalaya sa iyo.